Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat hapon na tayo'y magkakasama, isang bagong pinto ng puso ang ating binubuksan. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ama at sa tunay na kahulugan ng pamilya. Sabi nila, ang lahat ay kayang bilhin ng salapi. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang kayamanan, ang tiwala at pagmamahal, ay siya pang unti-unting ninanakaw sa iyo sa loob ng sarili mong pamamahay? Ang halakhak ng 4 na taong gulang na si Dagsin ay musika sa pandinig ni Akiro Batala. Mula sa kinauupuan niyang silyangyari sa Yantok, sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga, pinanood niya ang kanyang kaisa-isang anak na masayang hinahabol ang mga paru-parong lumilipad sa malawak nilang hardin. Ang Villa Alpas, ang kanilang tahanan, ay isang paraiso. Isang paraisong itinayo ni Akiro mula sa kanyang dugo at pawis. Bawat sulok nito ay testimonya ng kanyang tagumpay bilang isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa. Subalit para sa kanya, ang tunay na yaman ay ang maliit na batang lalaking iyon na may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang kumikinang sa tuwa. "Daddy, look! I almost got one!" sigaw ni Dagsin. Huminto ito sa pagtakbo at humihingal na lumingon sa kanya. Isang malapad na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Ngumiti si Akiro. "You're fast, Sinsin, but the butterflies are faster." Sa mga sandaling tulad nito, nakakalimutan ni Akiro ang bigat ng pagpapatakbo sa Batala Prime Holdings. Dito, sa kanyang santuwaryo, siya ay hindi isang bilyonaryo. Siya ay si Daddy. Isang malambing na tinig ang bumasag sa kanilang sandali. "There are my handsome boys." Sabay silang lumingon ni Dagsin. Papalapit si Dalisayana Roches, ang kanyang mapapangasawa, na parabang isang Diyos ang lumalakad sa damuhan. Suot nito ang isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa perpekto nitong balat at balingkinitang katawan. Ang mahaba nitong buhok ay malayang nililipad ng hangin para siyang isang anghel. "Tita Yana!" Masayang bati ni Dagsin at tumakbo papalapit dito. Yumuko si Dalisayana at niyakap ang bata. "Hello, sweetie? Are you having fun with Daddy?" Isang matamis na halik ang iginawad nito sa pisngi ng bata. Ngunit habang pinapanood sila ni Akiro, may isang kakatwang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Ang yakap ay perpekto. Ang ngiti ay perpekto. Ang mga salita ay perpekto. Ngunit ang mga mata nito, kapag tinitigan mong mabuti, ay tila malamig. Tila isang pag-arte lamang ang lahat. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Marahil ay pagod lamang siya. Si Dalisayana, ang lahat ng pinangarap niya para maging ina ng kanyang anak. "Of course, mahal," sagot niya. Tumatayo para salubungin ito. "It's a perfect day." "It is," sang-ayon ni Dalisayana. Ang mga mata nito ay nakatuon na sa kanya, puno ng pagsamba. "But I have to steal you away for a bit. Lakan is on the phone. Something about the merger." Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na lasang pangako at kinabukasan. Tumingin siya kay Dagsin. "Sinsin, stay with Yaya Gigi for a while, okay? Daddy has to work." "Okay, Daddy." Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, hindi maalis sa isip ni Akiro ang malamig na tingin ni Dalisayana kanina. Baka guni-guni lang niya. Ilang oras ang lumipas. Natapos na ang tawag ni Akiro kay Lakan at abala na siya sa pagpirma ng ilang dokumento sa kanyang home office. Handa na siyang lumabas para sa isang mahalagang pulong nang marinig niya ito. Isang mahinang pag-iyak mula sa silid ni Dagsin sa itaas. Hindi niya sana ito papansinin. Iisiping baka nadapa lamang ang bata. Ngunit sinundan iyon ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Dalisayana. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na nakasanayan niya. Ito ay matigas, malamig, at puno ng pagkaini. "Tumigil ka nga!"
You are getting on my nerves. Natigilan si Akiro. Ang kamay niya ay nanigas sa doorknob. Hindi siya maaring magkamali. Iyon ang boses ng kanyang mapapangasawa. Dahan-dahan niyang binuksan ng bahagya ang pinto ng kanyang opisina. Ang pag-iyak ni Dagsin ay lalong lumakas. Puno ng takot. I said stop it. Nakakairita ka. Sigaw muli ni Dalisayana. Naramdaman ni Akiro ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang isa pang boses. Ang boses ng yaya ni Dagsin. Si Ginhawa. Ma'am, ako na po. Baka po nagugutom lang. Isang buntong hininga. Fine. Just get him out of my sight. I have a headache. Narinig niya ang mga yabag na papalayo at dahan-dahang humina ang pag-iyak ni Dagsin na palitan ng mga hikbi. Isinara ni Akiro ang pinto. Sumandal dito at napapikit. Ano iyon? Ganoon ba talaga tratuhin ni Yana ang kanyang anak kapag hindi siya nakatingin? Buong araw ay hindi naalis sa isip ni Akiro ang kanyang narinig. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na baka stressed lang si Dalisayana, na lahat ng tao ay may masamang araw. Ngunit hindi niya magawa. Gabi na nang makauwi siya. Tahimik na ang buong Villa Alpas. Naabutan niya si Dalisayana sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine na para bang walang nangyari. Sinalubong siya nito ng isang matamis na halik at ngiti. Hindi na nagtanong si Akiro. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Ngunit nang paakyat na siya sa kanyang silid, nakasalubong niya si Ginhawa sa pasilyo. Ang babae ikabo ay kakagaling lang sa silid ni Dagsin. Tinitiyak na mahimbing na ang tulog nito. Namumugto ang mga mata nito. Ginhawa, ayos ka lang ba? Tanong niya. Yumuko ito. Oo po, sir. Ngunit nang akma itong lalagpas sa kanya, bigla itong huminto. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha nito, ang takot at ang pangangailangang magsalita. Sa huli, nanginginig itong humarap sa kanya. Sir Akiro, nagsimulang mangilid ang mga luha sa mata nito. Pipasensya na po sa abala. Pero ano yon, Gigi? Sabihin mo. Huminga ito ng malalim at sa isang bulong na puno ng desperasyon, sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sir, parang awa niyo na po. Obserbahan ninyo po si Ma'am Yana. Obserbahan niyo po ang pakikitungo niya kay Sir Dagsin kapag po wala kayo. Hindi na nito napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Yumuko ito at nagmamadaling umalis. Iniwan si Akirong nakatayo sa gitna ng pasilyo, tulala at nanlalamig. Pumasok siya sa kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay naroon ang isang naka-frame na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Dalisayana. Kuha noong inanunsyo nila ang kanilang engagement. Pareho silang nakangiti. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ito, tanging ang mga salita ni Ginhawa ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga salita nito at ang tunog ng pag-iyak ng kanyang anak kaninang umaga. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng pakakasalan niya o ang mga luhang nagsusumamo sa dilim? Hindi nakatulog si Akiro ng gabing iyon. Ang mga salita ni Ginhawa ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng narinig niyang sigaw ni Dalisayana at ng pag-iyak ng kanyang anak. Paikot-ikot siya sa kanyang malambot na kama, ngunit hindi niya mahanap ang kapayapaan. Sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang perpektong mukha ni Dalisayana, ngunit ang naririnig niya ay ang malamig at naiinis nitong boses. Kinaumagahan, bago pa man magising ang buong kabahayan, dumiretso siya sa security room ng mansyon. Ito ang sentro ng kanyang seguridad. Isang silid na puno ng mga monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng Villa Alpas. Pinalaki niya ang mga kuha mula sa sala, sa dining area at sa pasilyo kahapon. Pinanood niyang mabuti. Nakita niya ang eksena. Nakita niya si Dalisayana na lumapit sa umiiyak na si Dagsin. Ngunit dahil sa anggulo ng kamera at sa layo nito,
Tanging ang mga kilos lamang ang kanyang nakikita, hindi ang ekspresyon ng mukha. At si Dalisayana ay isang magaling na aktres. Ang mga kilos nito ay mukhang nag-aalala, mukhang inaalo ang bata. Walang mali siya, walang bakas ng sigaw na narinig niya. Napahampas siya sa mesa sa sobrang frustrasyon. She's smart, she's careful. Alam niya kung saan nakapwesto ang mga kamera. Kung meron man siyang itinatago, tinitiyak niyang hindi ito makukunan. Dito napagtanto ni Akiro na hindi niya malalaman ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng panunood mula sa malayo. Kailangan niyang makalapit. Kailangan niyang maging isang langaw sa pader. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, kakatwa, at marahil ay kabaliwan. Ngunit sa puntong ito, handa siyang gawin ang lahat. Kinahapunan, palihim siyang nakipagkita sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado, si Lacan David, sa opisina nito sa Makati. Ano? Halos maibuga ni Lacan ang iniinom nitong kape. Magpapanggap kang driver? Akiro, nababaliw ka na ba? You're a billionaire for God's sake. Hindi ka pwedeng maging driver sa sarili mong pamamahay. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ito gagana, Lacan. Kalmadong sagot ni Akiro. Kahit na ang puso niya ay kumakarera. Walang sino man ang mag-iisip na gagawin ko ito. It's the perfect disguise. It's the only way. Para saan? Dahil sa sinabi ng yaya? Aki, baka naman nag-overreact lang siya. Baka napagod lang si Yana. Narinig ko siya, Lacan. Pagputol ni Akiro, ang boses niya ay bumaba at naging seryoso. Narinig ko ang tono ng boses niya. Hindi yun pagod. Iyon ay pagkamuhi. At ang anak ko ang kausap niya. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Nakita ni Lacan ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi ito ang tingin ng isang CEO na nag-aanalisa ng isang business deal. Ito ang tingin ng isang ama na natatakot para sa kanyang anak. Bumuntong hininga si Lacan at sumandal sa kanyang upuan. Sige, pagsuko nito. Sabihin nating pumayag ako sa kabaliwan mong ito. Paano natin ito gagawin? Hindi ka pwedeng basta na lang sumulpot doon. Mag-aanunsyo ako ng isang biglaang business trip. 2 linggo sa Japan. Ikaw ang bahalang gumawa ng mga papeles at itinerary para magmukha itong totoo. Paliwanag ni Akiro. Habang nasa Japan ako, kailangan kong pumasok sa bahay. Nag-resign ang isa sa mga utility driver natin noong 1 linggo. Hahanap ang agency ng kapalit. Siguraduhin mong ang profile na ipapadala nila ay ang profile ko o ng magiging katauhan ko. Napailing si Lacan, ngunit may bahid na ng paghanga sa kanyang mukha. You've thought this through. Paano ang itsura mo? Makikilala ka ng mga staff. Karamihan sa kanila ay bago at hindi ako masyadong nagpapakita. At para doon, ngumiti si Akiro ng mapait. May mga paraan para dyan. Kinagabihan, tinipon ni Akiro ang lakas ng loob niya. Inabutan niya si Dalisayana na nagpaplano ng kanilang kasal kasama ang wedding coordinator. Mahal, malambing niyang sabi, hinawakan ng kamay nito. I have to go to Japan. Biglaan, isang merger na hindi pwedeng i-delay. Ang unang reaksyon ni Dalisayana ay pagkabigo. Oh, but the wedding plans? 2 weeks. I'll be back before you know it. Promise. Sabi ni Akiro, habang pinagmamasdang mabuti ang reaksyon nito. Okay, sabi nito. Ang mga labi ay nakanguso. Niyakap siya nito. Mamimiss kita. Mag-iingat ka. Mahal. Ngunit sa likod ng malungkot na mga salita, sa isang saglit na hindi nito napigilan, nakita ni Akiro ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng kaluwagan, ng saya. At sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Makalipas ang 2 araw, sa isang maliit at tagong apartment na pag-aari ni Lacan, nagsimula ang transformasyon ni Akiro Batala. Isang professional makeup artist ang dumating
para gupitin ang kanyang mamahaling buhok at gawin itong isang ordinaryong gupit. Ang kanyang mga branded na damit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt, pantalon, at itim na sapatos. Ang uniforme ng isang driver. Tinanggal niya ang kanyang Rolex at isinuot ang isang murang relo. Ang huling piyesa ay isang pares ng makapal na salamin na may gradong hindi naman niya kailangan. Humarap siya sa salamin at natigilan. Ang taong nakatingin pabalik ay hindi si Akiro Bathala, ang bilyonaryo. Ito ay si Kiko, isang simpleng lalaki na naghahanap ng trabaho. Isang taong hindi mo papansinin sa daan. Isang taong hindi nakikita. Perpekto. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang kaba at determinasyon ay naghahalo sa kanyang dibdib. Oras na. Isang simpleng kotse ang naghihintay sa kanya sa labas. Siya mismo ang nagmaneho nito. Hindi sanay sa manibela na walang kapangyarihan. Huminto siya sa tapat ng service gate ng sarili niyang mansyon ng Villa Alpas. Ang lugar na dati niyang tinatawag na paraiso ay ngayon isang teritoryong kailangan niyang siyasatin. Isang hawlang ginto na may itinatagong kadiliman. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig ng bahagya, at pinindot ang intercom. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang service gate. Isang unipormadong gwardiya ang sumalubong sa kanya, hawak ang isang clipboard. Kiko. Alvarez? Basa nito sa papel. Opo, sagot ni Akiro. Pinipilit na gawing simple at bahagyang magalang ang kanyang boses. Ito ang apelyidong nilikha nila ni Lakan. Isang pangalang walang koneksyon sa kahit na sino. Sige, pumasok ka. Iparada mo dyan at hintayin mo si Manang Feli, ang head housekeeper. Sinunod niya ang utos. Habang naglalakad siya sa pamilyar na daanan patungo sa likod ng mansyon, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Kakaiba ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan. Ang mga hardinerong dati bumabati sa kanya ng "Good morning, sir," ay tinanguan lang siya. Isang pagkilala sa isang bagong kasamahan. Para sa kanila, siya ay isa lamang sa kanila. Hangin. Hindi nagtagal ay lumabas si Manang Feli, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mabait ngunit striktong mukha. Ikaw ba si Kiko? Sumunod ka sa akin. Kakausapin ka ni Ma'am Yana. Ang pagtawag sa kanya sa unang pangalan, ang paggamit ng Ma'am Yana, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit tiniis niya, ito ang kanyang pinili. Dinala siya nito sa family hall, kung saan naghihintay si Dalisayana. Nakaupo ito sa isang silyang tila trono, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Hindi man lang ito nag-abalang tumingin nang pumasok sila. Ma'am, narito na po ang bagong driver, anunsyo ni Manang Feli. Dahan-dahang ibinaba ni Dalisayana ang telepono. Ang mga mata nito ay sinuri siya mula ulo hanggang paa, isang tinging malamig at mapanuri na para bang tumitingin ito sa isang bagay na bibilhin sa palengke. Walang bakas ng init, walang anumang emosyon. Marunong ka ba sa mga luxury cars? Tanong nito. Ang boses ay matinis at may halong pagmamataas. Opo, ma'am, sagot ni Akiro. Nakayuko ng bahagya para itago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Luxury cars? Ako ang bumili ng lahat ng sasakyan sa garaheng ito. Good. Ayoko sa lahat ng driver na palpak. Isa lang ang patakaran ko, Kiko. Sundin mo lahat ng iuutos ko. Huwag kang maraming tanong. At higit sa lahat, huwag kang haharang-harang kapag wala kang ginagawa. Maliwanag? Maliwanag po, ma'am. Sige na, pwede ka nang magsimula. Itinuon na muli nito ang pansin sa telepono. Senyales na tapos na ang usapan. Ganoon lang. Walang welcome, walang anumang pagpapakita ng kabaitan. Tinapos na siya. Naramdaman ni Akiro ang panginginig ng kanyang mga kamao. Kailangan niyang magpigil. Napakalakas ng pagnanasang isigaw kung sino siya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Para ito
kay Dagsin. Ang unang patikim ng katotohanan ay dumating kinabukasan. Sa oras ng almusal, inutusan siyang tumayo malapit sa pinto ng dining area para kung may kailangan si Dalisayana ay madali siyang matawagan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lahat. Nakaupo si Dalisayana sa dulo ng mahabang mesa, kumakain ng smoked salmon at scrambled eggs na may kasamang sariwang orange juice. Sa kabilang dulo, sa isang high chair, nakaupo si Dagsin. Nasa harapan nito ay isang plato ng sinangag at tuyo. Malamig na kanin. "Tita Yana, I don't like tuyo," mahinang sabi ni Dagsin, halos hindi marinig. Hindi ito tiningnan ni Dalisayana. "Then don't eat." Walang may pakialam. Walang kabuhay-buhay nitong sagot. Napayukom si Akiro. Ang anak niya, na sanay sa masusustansyang pagkain, ay pinapakain ng tira-tira. Gusto niyang sugurin ang mesa, kunin ang kanyang anak, at ipamukha kay Dalisayana ang kasamaan nito. Ngunit nanatili siyang isang estatwa. Nakita niya si ginhawa na lumabas mula sa kusina. Ang mga mata nito ay puno ng awa para sa bata. Nang tumalikod si Dalisayana para sagutin ang isang tawag, mabilis na lumapit si ginhawa kay Dagsin. May dala itong isang maliit na baso. "Sinsin, uminom ka muna." Bulong nito, iniaabot ang baso ng maligamgam na gatas. Pampalakas. Mabilis na ininom ng bata ang gatas at sa mga mata nito ay nakita ni Akiro ang pasasalamat. Tumingin si ginhawa sa direksyon niya. Isang nag-aalalang tingin bago mabilis na bumalik sa kusina. Sa sandaling iyon, alam ni Akiro na hindi siya nagkamali sa pagtitiwala sa yaya. Ang araw ay lalong sumama. Matapos ang almusal, nag-utos si Dalisayana. "Kiko, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako sa mall." "Ma'am Yana," mahinang sabat ni ginhawa. Karga-karga si Dagsin na medyo matamlay. "Medyo mainit po si Sinsin. Baka po masama ang pakiramdam." Hinawakan ni Dalisayana ang noo ng bata nang walang gana. "Hindi naman. Init lang yan. Maiwan na yan sa'yo, Gigi. Bilisan mo, Kiko. I'm waiting." Para kay Akiro, iyon na ang sukdulan. Iiwan nito ang anak niyang may sinat para lamang sa sarili nitong kaligayahan. Wala siyang nagawa kundi tumango at tumalikod. Ang bawat hakbang niya papuntang garahe ay parang may bigat na 1 tonelada. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Akiro. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Dalisayana naman ay abala sa kanyang telepono. Maya-maya pa ay may tinawagan ito. Ang boses na narinig ni Akiro ay hindi na ang malamig at masungit na boses kanina. Ito ay malambing, malandi, at puno ng pananabik. "Hello? Oo, ako to. Papunta na ako dyan." "Hindi, wala siya. Nasa Japan yung matanda." "Oo, syempre, miss na kita." Isang tawa. Isang tawang nakapangingilabot. "Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Kapag naikasal na kami, mapapasa atin na ang lahat." Naramdaman ni Akiro ang panlalamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init ng araw. Ang kanyang mga buto ay tila naging yelo. Hindi lang ito kapabayaan. Hindi lang ito kasungitan. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at masamang plano. At ang babaeng nasa likuran niya, ang babaeng pakakasalan niya, ay isang ahas. Isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng kanyang pamilya. At sa sandaling iyon, ipinangako ni Akiro sa kanyang sarili na puputulin niya ang ulo nito. Nananatiling yelo ang mga kamay ni Akiro sa manibela kahit na kanina pa nakahinto ang sasakyan sa VIP parking ng isang mamahaling mall. Ang mga salitang narinig niya, "Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Kapag naikasal na kami, mapapasa atin na ang lahat." Ay parang lason na gumagapang sa kanyang buong sistema. Ang galit na naramdaman niya kahapon
ay napalitan na ng isang bagay na mas malalim at mas nakakakilabot, pandidiri. Isang matinding pagkasuklam. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya para sa kanyang anak, ay isang manggaganso, isang impostor. Maghintay ka lang dito, huwag kang aalis. Utos ni Dalisayana pagkababa nito ng sasakyan, dala-dala ang sandamakmak na paper bags mula sa nauna nilang pinuntahan. Tumango lang si Kiko, ang mga mata ay nakatago sa likod ng makapal na salamin. Pinanood niya itong maglakad palayo. Ang bawat indayog ng balakang nito ay isang kalkuladong galaw para mangakit. Ngunit para kay Akiro, ang nakikita niya na lang ngayon ay isang halimaw na nag-aanyong anghel. Ilang minuto siyang naghintay. Sakto sa kanyang hinala, nakita niyang huminto si Dalisayana sa isang sulok. Malayo sa karamihan, muli nitong kinuha ang telepono. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, kinuha ang isang basahan at nagpanggap na nililinis ang bintana sa gilid ng driver. Mula doon, sapat lang ang lapit niya para marinig ang usapan. Ano ka ba? Siyempre kailangan kong magpanggap na miss ko siya. Narinig niyang sabi ni Dalisayana. Ang boses ay may halong pagkainis. Akala mo ba madali ato? Ang hirap kayang tiisin ang pagmumukha ng matandang yon araw-araw. Napatigil si Akiro. Matanda? Ganoon ang tingin nito sa kanya. Oo na, oo na. Nakuha ko na yung pera mula sa credit card niya. Pero kulang pa rin, Ram. Malaki ang utang ko sa kasino. Kailangan na nating bilisan. Hindi. Hindi niya pwedeng malaman. Kapag nalaman niya, tapos ang laro. Tanga yon. Pero hindi siya bobo. Ram. Iyon pala ang pangalan ng lalaki at kasino. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang pamumuhay ni Dalisayana ay isang malaking kasinungalingan na pinupondohan ng kanyang pera. Basta Ram, gawin mo lang ang parte mo. Ako na ang bahala dito. Kapag kasal na kami, mas madali nang ilipat ang mga assets. Lalo na kapag nakuha ko na ang legal custody sa bata. Yon ang alas natin. Sa narinig, hindi na pandidiri ang naramdaman ni Akiro, kundi purong pagkamuhi. Isang pagkamuhing malamig at mapanira. Pati ang anak niya, idinadamay nila sa kanilang maruming plano. Nang ibaba ni Dalisayana ang tawag at maglakad na papasok ng mall, mabilis na kumilos si Akiro. Bago pa siya nagsimula sa planong ito, binigyan siya ni Laka ng isang maliit na panic kit, isang burner phone at ilang high-tech na gamit. Kinuha niya mula sa ilalim ng car seat ang isang maliit na magnetic device, hindi mas malaki sa isang barya, isang GPS at audio tracker. Nagpalinga-linga siya. Nang makitang walang nakatingin, mabilis niyang idinikit ang device sa ilalim ng upuan ni Dalisayana sa lugar na hindi nito kailanman makikita. Ngayon, bawat galaw nito, bawat tawag nito sa loob ng sasakyan ay maririnig na niya. Pumasok siya sa pinakamalapit na men's restroom sa parking area. Sa loob ng isang cubicle, kinuha niya ang burner phone at tinawagan si Lakan. Lakan, sabi niya. Ang boses ay halos hindi na niya makilala sa sobrang higpit. It's worse. Aki, anong nangyari? May kabit siya. Ram ang pangalan. May malaki siyang utang sa kasino at pinaplano nilang gamitin si Dagsin para makuha ang pera ko. Ang bawat salita ay parang asidong membakar sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagmumura ni Lakan sa kabilang linya. Damn it, sinasabi ko na nga ba, anong kailangan mong gawin ko? I-trace mo ang lahat ng tawag ni Yana sa nakalipas na mga buwan. Hanapin mo kung sino ang Ram na to. At higit sa lahat, alamin mo ang lahat tungkol sa finances niya. Bawat utang, bawat pinagkakagastusan. I want everything. Leave no stone unturned. Understood, Aki? Mag-iingat ka dyan. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos.
Malamig na sagot ni Akiro. Nagsisimula pa lang ako. Buong araw ay tiniis niya ang pagiging alipin. Dinala niya si Dalisayana sa iba't ibang butik, sa isang mamahaling salon, at sa isang restaurant kung saan nakipagkita ito sa mga kaibigan nitong kasing plastic niya. Siya, si Kiko, ay naghihintay lang sa labas, parang isang asong tapat sa kanyang amo. Isang asong naghihintay ng tamang pagkakataon para kumagat. Gabi na nang makauwi sila sa Villa Alpas. Pagod ang katawan ni Akiro, ngunit ang kanyang isip ay alerto. Pagkaparada niya ng sasakyan, nagtungo siya sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Nakahiga siya sa kanyang makitid na kama nang mag-vibrate ang burner phone. Isang mensahe mula kay Lakan, isang picture message. Binuksan niya ito. Nanigas siya. Ito ay isang litrato, kuha mula sa malayo. Si Dalisayana, nakangiti at nakayakap sa isang lalaking matipuno at gwapo. Nasa labas sila ng isang 5-star hotel. Ang petsa sa ibaba ng litrato ay noong 1 linggo lang, noong araw na sinabi ni Dalisayana na may pupuntahan siyang charity event. Isinara ni Akiro ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang sakit ng kataksilan ay matalas, ngunit mas matalas ang galit. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang matatamis na salita, ang mga yakap, ang mga pangako. Lahat ay bahagi ng isang malaking pag-arte. Isang sunod na text ang dumating mula kay Lakan. His name is Ramonchito Ram Vargas, isang small-time actor at modelo na baon sa utang. Mukhang ginagamit din siya ni Yana. But this is the worst part, Aki. Nalaman ko mula sa isang source sa bangko. Nag-apply si Yana ng legal papers para sa sole custody ni Dagsin in case something happens to you. Ginamit niya ang pekeng medical records na nagsasabing may malubha kang sakit sa puso. Sa pagbasa niya ng huling pangungusap, naramdaman ni Akiro ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay paghahanda para sa isang bagay na mas masama. Pinaplano nilang alisin siya sa eksena. At ang kanyang anak, gusto nilang gawing legal na bihag ang kanyang anak. Ang pagkamuhing naramdaman niya kanina ay nag-evolve na. Ito ay naging isang malamig at mapanuring determinasyon. Hindi na ito personal na sama ng loob. Ito ay isang digmaan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging Kiko na tagasunod lang. Mula sa gabing iyon, ang driver na si Kiko ay hindi na lamang isang nagmamasid. Siya na ngayon ay isang mangangaso. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sumilip siya sa bintana ng kanyang maliit na kwarto. Mula roon, tanaw niya ang isang bintanang maliwanag sa malaking mansyon, ang bintana ng silid ni Dagsin. Naisip niya ang kanyang anak, natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanya, sa ahas na natutulog sa kabilang silid. "Huwag kang mag-alala, anak," bulong ni Akiro sa hangin. "Nandito lang si Daddy, at hindi ko hahayaang saktan kanila." Sa ilalim ng dilim, sa katahimikan ng gabi, isang plano ang nabubuo sa isip ni Akiro. Isang planong hindi lamang magbubunyag sa katotohanan. Isang planong wawasak sa mundo ni Dalisayana Roses Canarque. Bawat araw sa Villa Alpas ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog para kay ginhawa. Simula nang kausapin niya si Sir Akiro, isang mabigat na kabaang nakadagan sa kanyang dibdib. Ginawa ba niya ang tama? O sinunog niya lang ang tulay na nag-uugnay sa kanya sa trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya sa probinsya? Ang sagot ay dumating kaninang umaga. Hinahanap ni Dalisayana ang isang mamahaling hikaw na hindi niya matandaan kung saan inilagay. At dahil si ginhawa ang pinakamalapit, sa kanya ibinunton ang lahat ng sisi. "Saan mo nilagay, ha? Baka tinago mo, ano?" Sigaw ni Dalisayana. Ang maganda nitong muka ay nabahira ng bagsik. "Aminin mo na, magnanakaw ka." "Hindi po, ma'am. Hindi ko po alam." Nanginginig na sagot ni ginhawa. "Sinungaling."
Isang kamay ang itinaas ni Dalisayana, handang dumapo sa kanyang pisngi. Napapikit si Ginhawa, hinihintay ang sakit at kahihiyan, ngunit hindi ito dumating. Pagdilat niya, nakita niyang ibinaba ni Dalisayana ang kamay. Marahil ay natantong may mga CCTV sa paligid. Mawala ka sa paningin ko, nanggigigil nitong utos. Humanap ka ng gagawin, walang silbi. Mabilis na tumalikod si Ginhawa, dala-dala ang bigat ng mga salitang iyon. Ang takot ay nandyan, ngunit sa ilalim nito may tumutubong galit. Isang galit na pinalakas ng pagmamahal niya para sa batang naiipit sa gitna ng lahat. Si Dagsin ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Ang kanyang munting alaga. Sa tuwing nag-iisa sila sa silid tulugan ni Dagsin, nawawala ang Villa Alpas at ang reyna nitong si Dalisayana. Ang natitira na lang ay sila. Dahan-dahan niyang sinusubuan ng bata ng lugaw na may manok. Isang bagay na alam niyang paborito nito, na palihim niyang iniluto. Hindi ang mga tirang pagkain na ipinapakain ni Dalisayana. Yaya Gigi, bulong ni Dagsin habang hinahaplos niya ang likod nito. When is Daddy coming home? Isang kirot ang gumuhit sa puso ni Ginhawa. Malapit na. Alaga, miss mo na ba si Daddy? Tumango ang bata. Ang mga mata ay naluluha. Kinantahan niya ito ng isang lumang oyayi, isang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Dahan-dahan, sa saliw ng kanyang malambing na tinig, nakatulog ang bata. Ang mga mumunting daliri ay nakakapit sa kanyang damit. Sa mga sandaling ito, nakakahanap siya ng lakas. Para kay Dagsin, lalaban siya. Napansin niya ang bagong driver, si Kiko. Isang tahimik na lalaki, laging nakayuko, at tila laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Ngunit may kakaiba sa kanya, lalo na sa paraan niya ng pagtingin kay Dagsin. Isang hapon, nakita niya si Kiko sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, abala sa pag-aayos ng sirang gulong ng paboritong laruang truck ni Dagsin. Maingat ang bawat galaw nito, na para bang isang kayamanan ang hawak niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Kiko, bati niya. Nag-angat ito ng tingin, at sa isang saglit, sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Ginhawa ang isang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng talino at kalungkutan. Ngunit mabilis din itong nawala. Ma'am Gigi, magalang nitong bati. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Gigi na lang, sabi niya. Salamat dyan ha. Paborito yan ni Sinsin. Walang anuman. Sagot nito, hindi tumitingin sa kanya. Ang atensyon ay nasa laruan pa rin. Kawawa naman kung masira. Ano po bang paboritong pagkain niya? Natigilan si Ginhawa sa tanong. Isang kakatwang tanong para sa isang driver. Mahilig siya sa sopas at lugaw. Ayaw niya ng isda. Tumango si Kiko. Natutulog ba siya ng maayos sa gabi? Lalong nagtaka si Ginhawa. Bakit interesado ang isang driver sa sleeping habits ng alaga niya? Minsan, hinahanap niya ang daddy niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kiko. Isang buntong hiningang puno ng bigat. Isang buntong hiningang parang narinig na niya dati. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Marahil ay may anak din ito, kaya't malapit sa mga bata. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Dagsin, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Kiko. May dala itong isang baso ng gatas. Para kay Sinsin, mahina nitong sabi. Baka kailanganin niya. Salamat. Bulong niya pabalik, tinatanggap ang baso. Nakatayo lang si Kiko sa may pintuan, hindi pumapasok. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa natutulog na bata sa kama. Ang tingin na yon, hindi iyon tingin ng isang estranghero. Iyon ay tingin na puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na kay Sir Akiro niya lang nakita. At doon, sa gitna ng pagkagising at pagtulog, bumulong si Dagsin. Ang boses ay malabo sa antok. Daddy?
Sa isang iglap, nakita ito ni Ginhawa. Nakita niya ang pagtagis ng bagang ni Kiko. Nakita niya ang isang butil ng luha na mabilis na namuo sa gilid ng mata nito. Isang luhang dali-dali nitong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Bago pa man ito tuluyang bumagsak, agad itong tumalikod, nagpaalam sa isang halos pabulong na tinig at mabilis na naglakad palayo sa madilim na pasilyo. Naiwan si Ginhawang tulala, hawak ang baso ng gatas. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ng eksena. Ang tingin na puno ng pagmamahal, ang pagtagis ng bagang, ang nag-iisang butil ng luha, ang pagbulong ni Dagsin ng daddy. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga kakatwang tanong tungkol sa bata. Ang biglaang business trip ni Sir Akiro, ang pagdating ng isang driver na may mga matang pamilyar sa kabila ng salamin, ang paraan ng pag-aayos nito sa sirang laruan na para bang sarili nitong anak ang may-ari. Hindi kaya? Hindi kaya ang lahat ng ito ay isang malaking dula? Pinagmamasdan niya ang papalayong anino ni Kiko. Isang aninong naglalakad na parang ordinaryong tao, ngunit may bigat at awtoridad sa bawat hakbang. Isang aninong pilit na itinatago ang liwanag na nagmumula sa loob. Isang nakakabinging realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ang taong pinagsabihan niya ng kanyang mga takot ay hindi umalis. Hindi siya iniwan. Sa katunayan, mas malapit ito kaysa sa kanyang inaakala. Narito lang ito, nagmamasid, naghihintay, at nagpapanggap. Hindi siya nagkakamali. Ang driver na nagngangalang Kiko, ang lalaking kapupunas lang ng luha para sa kanyang anak. Siya si Sir Akiro. Isang panibagong uri ng takot ang gumapang sa kanya, ngunit kasabay nito ay isang malakas na pag-asa. Napatingin siya sa natutulog na si Dagsin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hari ay nasa loob ng kanyang kastilyo, nagbabalat kayong isang alipin. At malapit nang matapos ang paghahari ng Peking Reyna, ang buong Villa Alpaz ay nasa estado ng magulong paghahanda. Tila isang buhawi na may pangalang Dalisayana ang dumaan at ginulo ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Habang pinupunasan ni Akiro bilang si Kiko ang makintab na itim na Mercedes sa garahe, rinig na rinig niya ang mga sigaw nito mula sa loob ng mansyon. Anong klaseng mga bulaklak to? Sinabi kong Ecuadorian roses, hindi itong mga mukhang lantang rosas sa Divisoria. Palitan nyo yan. Sinundan iyon ng isa pang pag-uusap sa telepono. Malamang ay sa caterer. No, I don't care kung hindi available ang French champagne na yon. Humanap kayo ng paraan. My guests have standards. Ayokong mapahiya dahil sa kapalpakan ninyo. Napailing si Akiro. Ang bawat sigaw, ang bawat salitang puno ng pagmamataas, ay parang gasolinang bumubuhos sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Siya ang nagbabayad para sa lahat ng ito. Sa bawat bulaklak, sa bawat bote ng alak, sa bawat piraso ng pagkain. Ngunit ang babaeng ito ay umaasta na parang siya ang reyna ng mundo, habang tinatratong parang basura ang mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Ang lahat ng ito ay para lamang sa isang layunin, ang magpasikat, ang ipakitang karapat-dapat siya sa pangalang Bathala. Isang pangalang pilit niyang dinudungisan. Pumasok siya sa loob ng bahay para kumuha ng malinis na basahan. Doon niya nakita ang pinakamasakit na tanawin. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang sulok malapit sa hagdanan, nakaupo si Dagsin sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang binti. Ang bata ay umuubo. Isang tuyo at pilit na ubo na tila nagmumula sa lalim ng kanyang dibdib. Agad na lumapit si Ginhawa. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinsin, okay ka lang anak? Umiling ang bata. Ang mukha ay namumula sa hirap. Muli itong umubo at ngayon ay may kasama ng
Mahinang sipol sa bawat paghinga, asthma. Alam ni Akiro ang tunog na yon. May mild asthma si Dagsin na inaatake lamang kapag pagod o may sipon. Mabilis na naglakad si Ginhawa patungo kay Dalisayana na abala sa pag-uusap sa party coordinator. Ma'am Yana, pasensya na po sa abala. Magalang ngunit apurahang sabi ni Ginhawa. Inuubo po si Sinsin. Medyo hirap na rin po siyang huminga. Baka po kailangan na nating tawagan ang doktor niya. Hindi man lang lumingon si Dalisayana. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa listahan ng mga bisita. OA ka naman, Gigi. Sipon lang yan. Bigyan mo ng gamot. Pero ma'am, iba po ang tunog ng ubo niya. Baka po yung hika niya. Sa wakas ay humarap si Dalisayana. Ang mga mata ay nanlilisik sa inis dahil naistorbo. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? May party ako. Wala akong panahon para sa maliit na ubo. Stress lang ang idinudulot ng batang yan. Pumunta ito sa isang cabinet, kinuha ang isang bote ng over-the-counter cough syrup at halos ihagis ito kay Ginhawa. Nahawakan ito ng yaya bago pa man bumagsak sa sahig. Oh, ayan. Ipainom mo yan sa kanya. At dalhin mo siya sa kwarto niya. Ayokong makita ang pagmumukha niya mamaya kapag dumating na ang mga bisita ko. Nakakahiya. Parang bombang sumabog ang galit sa loob ni Akiro. Ang pagnanasang tanggalin ang kanyang disguise at sakali ng babae ay napakalakas. Ngunit nakita niya ang tingin ni Ginhawa. Isang mabilis na sulyap sa kanyang direksyon. Isang tinging nagsusumamo na magtimpi. Alam ng babae. Alam nitong siya si Akiro at pinipigilan siya nito. Huminga siya ng malalim. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi pa ito ang tamang oras. Konting tiis pa. Tumalikod siya at bumalik sa garahe. Sa kalmadong lugar na yon, kinuha niya ang kanyang burner phone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ng personal na pediatrician ni Dagsin. Hello, Dr. Reyes. Si Akiro Batala to. Mr. Batala, akala ko nasa Japan ka? Gulat na tanong ng doktor. It's complicated, Doc. I need your help. Hindi ako pwedeng magpakita, pero may itatanong ako. Kung ang isang batang may mild asthma ay umuubo at may kasamang mahinang sipol sa paghinga, anong dapat gawin? That's a wheeze. Mabilis na sagot ng doktor. Ang boses ay naging seryoso. He needs his nebulizer right away. Kung hindi humupa in 30 minutes or kung manikip ang dibdib niya o manlabi, he needs to be brought to the emergency room immediately. It can be serious, Akiro. Salamat, Doc. I owe you one. Pagkababa niya ng tawag, naramdaman niyang umikot ang kanyang sikmura. It can be serious, at ang babaeng nasa loob ay mas inaalala pa ang champagne kaysa sa kalagayan ng kanyang anak. Bumalik siya sa mansyon, naglakad siya sa pasilyo patungo sa kusina. Dumaan siya sa tapat ng sala kung saan muling kinakausap ni Dalisayana si Ginhawa. Narinig niya ang bawat salita, malinaw at matalas. Gigi, isa na lang ha? Sabi ni Dalisayana. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Nakikita mong abalang-abala ako. Kung iistorbohin mo pa ako tungkol sa batang yan, kahit isang beses pa, sakali ka matutulog ngayong gabi. Naintindihan mo. Napatigil si Ginhawa, ang muka ay namutla. Yumuko ito. Oo po, ma'am. Nakatayo si Akiro sa dilim ng pasilyo, isang anino lamang. Ngunit sa loob ng aninong yon, isang desisyon ang nabuo. Ang party na ito, ang party na pinagkakaabalahan ni Dalisayana. Hindi niya alam, pero hindi ito magiging selebrasyon ng kanyang pagpasok sa pamilya Batala. Ito ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Ang ingay ay nakakabingi. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay nakakasilaw. Ang amoy ng mamahaling pabango na naghahalo sa hangin ay nakakasulasok. Para kay Ginhawa, ang marangyang pista sa Villa Alpas ay hindi isang selebrasyon, kundi isang maingay na bangungot. Kanina pa siya pabalik-balik mula sa kusina, patungo sa party area. Dala-dala
ang mga tray ng pagkain at inumin. Ang bawat utos ni Dalisayana ay parang latigo, mabilis, matalas, at walang puwang para sa kanyang pagod. Gigi, punuin mo ulit ang mga baso ng champagne. Gigi, yung mga tissue sa banyo, na-check mo na ba? Gigi, bakit may kulang na isang kubyerto sa lamesang yon? Alam niya ang tunay na dahilan sa likod ng sunod-sunod na utos. Gusto siyang ilayo ni Dalisayana kay Dagsin. Ang bata ay nasa kanyang silid, pinabihis sa isang hindi komportableng tuxedo na halatang nangangati sa balat. Ang ubo nito ay hindi pa rin nawawala. At ang nebulizer na palihim na ipinaabot sa kanya ni Kiko kanina ang tanging nagpakalma sa paghinga nito. Ngayon, ang bata ay nag-iisa. Marahil ay takot sa ingay mula sa ibaba. Ang puso niya ay nadudurog sa bawat segundong hindi niya ito masilip. Mula sa kinatatayuan niya sa tabi ng pinto, si Akiro ay isang anino lamang sa magarbong kasuotan ng isang waiter. Ang bawat ngiti, bawat pekeng halakhak, bawat pag-aangat ng baso ng alak ay parang isang insulto sa kanya. Ito ang mga taong tinatawag niyang kaibigan at kasosyo, ngunit ngayon, wala ni isang nakakakilala sa kanya. Pinagmamasdan niya si Dalisayana, ang bituin ng gabi. Nakasuot ito ng isang makinang na puting gown, ang reyna sa kanyang trono, tumatanggap ng mga papuri. Isang pamilyar na mukha ang pumasok sa pinto. Si Ramoncito Vargas, ang kabit. Kumpiyansa itong naglakad, ang nangiti ay kasing peke ng sa lahat. Sinalubong ito ni Dalisayana ng isang yakap na para sa lahat ay pangkaibigan lamang. Ngunit nakita ni Akiro ang paraan ng pagpisil ng kamay nito sa likod ni Ram, ang mabilis at puno ng kahulugang tingin na ipinukol nila sa isa't isa nang walang nakatingin. Napakuyom ang kamao ni Akiro sa kanyang tagiliran, ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ang kapal ng kanilang mga mukha. Ginagawa nila ang kanilang kataksilan sa mismong pamamahay niya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nakita niyang bumukas ang pinto sa itaas at lumabas si Dalisayana. Hila-hila sa kamay ang isang dagsin na halatang ayaw bumaba. Pagkakataon niya na. Mabilis niyang tinapos ang pag-aayos ng mga dessert at umakyat sa itaas para silipin si Dagsin. Ngunit huli na siya. Naabutan niya si Dalisayana na kinakaladkad ang bata palabas ng silid. "Ma'am, saan niyo po siya dadalhin?" Nag-aalalang tanong niya. Kailangan na po niyang magpahinga. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Dalisayana. Ipakikilala ko lang siya sa mga bisita. He is the heir, after all. Kailangan nilang makita kung gaano ko siya kamahal. Nakita niya ang pagbaba nila sa grand staircase. Si Dagsin, sa kanyang maliit na tuxedo, ay parang isang manikang walang buhay. Nakakapit ito ng mahigpit sa kamay ni Dalisayana. Ang mga mata ay malaki at puno ng takot sa dami ng tao at sa lakas ng tugtog. "Everyone!" Masayang anunsyo ni Dalisayana. Itinaas ang kamay ni Dagsin. "I want you all to meet my handsome little boy, Dagsin." Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit para kay Akiro, ang tunog na yon ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Pinaparada ng babae ang kanyang anak na parang isang premyo, isang accessory sa kanyang perpektong imahe. Nilapitan sila ng mga bisita, kinukurot ang pisngi ng bata, ginugulo ang buhok nito, at sa bawat paglapit ng isang estranghero, lalong humihigpit ang kapit ni Dagsin sa kamay ni Dalisayana, ang mismong kamay na nagdudulot sa kanya ng takot. Anong laking kabalintunaan. Habang kinukunan sila ng litrato, isang bisitang babae na may hawak na baso ng red wine ang lumapit para batiin si Dalisayana. Sa pagyakap nito, aksidenteng natabig ng kanyang siko ang isang waiter na may dalang tray ng juice. Ang baso ng orange juice ay tumapon at ang malagkit na likido ay bumuhos.
diretso sa mamahaling puting gown ni Dalisayana. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakapaligid. "Oh my God, Yana! I'm so sorry," sabi ng babae na mumutla. Natahimik ang lahat naghihintay sa pagsabog ni Dalisayana. Ngunit hindi ito sumigaw. Nasa itaas siya ng hagdanan, pinapanood ang lahat. Nakita niya ang pagtapon ng juice. Nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Dalisayana. Ang pekeng na mamangiti nito ay nanigas at sa isang saglit, isang maskara ng purong galit ang humalili dito bago ito muling napalitan ng isang pilit na pag-unawa. "It's okay, darling. It's just a dress," sabi ni Dalisayana sa bisita. Ang boses ay kalmado, ngunit may panginginig sa ilalim nito. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kausap. Nakapako ang mga ito sa isang tao lamang, kay Dagsin. Marahil sa gulat o sa takot, binitiwan ng bata ang kamay ni Dalisayana. Sa isipan ng babae, na puno na ng galit at kahihiyan, iisa lang ang may kasalanan. Pinanood niya ang bawat kilos. Pinanood niya si Dalisayana na hilingin ang paumanhin ng mga bisita at magpaalam na magbibihis lang. Ngunit sa halip na umakyat sa kanyang silid, hinila nito si Dagsin sa isang madilim na sulok malapit sa pinto ng hardin, isang lugar na hindi gaanong natatamaan ng ilaw at ingay. Isang lugar na akala niya ay walang nakakakita. Ngunit nakikita siya ni Akiro at naririnig siya ni Ginhawa mula sa itaas. Hindi ito sumigaw. Ang ginawa nito ay mas masahol pa. Yumuko ito, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha ng takot na bata. Ang boses nito ay isang nakakakilabot na bulong, malambing ngunit puno ng lason. "Look what you did!" Bulong nito. Ang bawat salita ay parang yelo. "You ruined my night. You ruined my dress. You ruined everything." Umiling-iling si Dagsin. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. No, I didn't." "Huwag ka nang magsalita." Pagpapatuloy ni Dalisayana, ang isang kamay nito ay mahigpit na humawak sa braso ng bata. "Because of you, I look like a fool. You're a curse." Isang maliit na demonyo. At doon, sa madilim na sulok na yon, habang ang tugtugan at tawanan ay nagpapatuloy sa di kalayuan, ang huling piraso ng kontrol ni Dagsin ay bumigay. Ang takot, ang sakit, ang pagkalito. Lahat ay sumabog sa isang malakas at hindi mapigilang pag-iyak. Isang iyak na hindi na dahil sa natapong juice, kundi dahil sa mga salitang tumagos at sumugat sa kanyang munting puso. Ang tunog ng iyak na yon ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi para kay Akiro. Ang unos na kanina pa namumuo ay handa ng manalasa. Ang pag-iyak ni Dagsin ay hindi na isang simpleng hikbi. Ito ay isang sigaw na puno ng sakit at takot. Isang sigaw na tila kayang bumasag ng salamin. Nagmula ito sa madilim na sulok at gumapang sa buong function hall. Dahan-dahang pinatahimik ang masayang tugtugan at ang halakhakan ng mga bisita. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimula. Anong nangyayari? Sino yung umiiyak? Para kay Dalisayana, ang bawat tingin ay isang sundang. Ang bawat bulong ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang perpektong gabi na binuo niya ay guguho dahil sa isang bata. Ang pagtitimpi niya ay napigtal. "Ma'am, ako na po." Mabilis na sabi ni Ginhawa, sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan na siya ng dalawang malaking bodyguard na inarkila para sa party. Hinawakan siya ng mga ito sa braso. "Bitawan niyo ako. Ang alaga ko." Binaliwala ni Dalisayana ang pagsusumamo ni Ginhawa. Ang nagniningas niyang mga mata ay ipinukol sa nag-iisang taong sa tingin niya ay kaya niyang utusan, ang taong walang kapangyarihan. Si Kiko. Lumapit siya rito. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hinila niya ito sa kwelyo. Ang boses ay isang nanggigigil na bulong na,
para kay Akiro lamang. Hindi ka ba kikilos? Bingi ka ba? Singal nito. Nasisira na ang party ko dahil sa buwist na yan. Pinanatili ni Akiro ang kanyang blangkong mukha, ngunit sa loob niya, isang bulkan ang sumasabog. Ano po ang gusto niyong gawin ko, ma'am? Tanong niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing sunod-sunuran. Isang demonyo ang ngumiti sa mga labi ni Dalisayana. Isang nangiting puno ng kalupitan. Kunin mo siya. Utos nito. Ang mga salita ay mabagal at malinaw na para bang inuutos lang na itapon ng basura. Dalhin mo sa kotse. Ikulong mo sa trunk hanggang sa tumahimik siya. Trunk. Ang salitang yon ay tumama kay Akiro na parang isang bala. Ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay nalagot. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nag-init. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang dagundong ng kanyang dugo at ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumango. Masusunod po, ma'am. Ang ngiti sa labi ni Dalisayana ay lalong lumawak. Isang ngamong ngiti ng tagumpay. Nilagpasan niya ito. Bawat bisitang nadaraanan niya ay umiiwas. Nagtataka sa eksenang nagaganap. Naglakad siya papalapit kay Dagsin. Lumuhod siya sa harap ng kanyang umiiyak na anak. Shh, anak. Bulong niya. Ang boses ay puno ng lambing na siya lang ang nakakarinig. It's okay. Daddy's here now. Maingat niyang binuhat ang nanginginig na katawan ni Dagsin. Agad na yumakap ang bata sa kanyang leeg. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa uniforme niya na para bang ito ang tanging ligtas na lugar sa buong mundo. Naglakad siya palabas ng mansyon, patungo sa driveway kung saan nakaparada ang mga sasakyan. Sumunod sa kanya si Dalisayana. Ang postura ay puno ng pagmamalaki. Alam niyang pinapanood sila ng mga bisita mula sa mga bintana. Huminto si Akiro sa tapat ng kanyang itim na Mercedes-Benz S-Class, hindi sa utility vehicle na karaniwan niyang ginagamit. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa at pinindot ang isang buton. Isang malakas na click ang narinig. At ang trunk ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas na parang isang bungangang naghihintay ng kanyang biktima. Good, sabi ni Dalisayana. Tumayo ito sa kanyang tabi, kontento sa kanyang nasasaksihan. Iwan mo siya dyan. Let him learn his lesson. Tumayo si Akiro sa harap ng bukas na trunk. Karga pa rin ang kanyang anak. Hindi siya gumalaw. Hinintay niyang mapuno ng katahimikan ang pagitan nila. Isang katahimikang mas maingay kaysa sa sigaw. Pagkatapos, dahan-dahan, maingat niyang ibinaba si Dagsin sa kanyang tabi. Hinahawakan ang balikat nito para hindi ito matumba. Hindi niya inilagay ang bata sa loob. Dahan-dahan siyang humarap kay Dalisayana. Ang pagyuko na laging kasama ng pagkatao ni Kiko ay nawala. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga balikat ay matikas. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ang makapal na salamin sa kanyang mga mata. Isang ilaw mula sa poste ng hardin ang tumama sa kanyang mukha. Inilalantad ang mga matang hindi na blangko at sunod-sunuran. Ang mga matang iyon ay matalas, malamig, at nag-aapoy sa isang galit na kayang tumupok ng buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Dalisayana. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang driver, ang alipin, ang taong inutusan niyang ikulong ang isang bata sa baul ng sasakyan. Nawala na ang simple at magalang na boses ni Kiko. Ang pumalit dito ay isang boses na pamilyar sa kanya. Isang boses na sanay mag-utos sa mga boardrooms, isang boses na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon, isang boses na puno ng yelo at bakal. Dalisayana. Ang pangalan niya, nang binigkas nito ay hindi na parang isang bulaklak, kundi parang isang sumpa. The game is over. Akiro?
Ang pangalan ay lumabas sa mga labi ni Dalisayana na parang isang hirap na hininga, puno ng hindi paniniwala at papalaking takot. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi na si Kiko. Ang anyo, ang tindig, ang apoy sa mga mata. Ito ang bilyonaryong batala. Ang lalaking akala niya ay nasa kabilang panig ng mundo. Nagulat ka ba, mahal? Tanong ni Akiro. Ang bawat pantig ay tumatagos na parang patalim. Akala mo ba, habang buhay kang makakapagpanggap? Anong? Anong ginagawa mo dito? Paano? Ako dapat ang magtanong niyan. Putol ni Akiro. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sa puntong yun, ang pagkabigla ni Dalisayana ay mabilis na napalitan ng desperasyon. Sinubukan niyang gamitin ang nag-iisang sandata na alam niya, ang pag-arte. Akiro, thank God you're here! Sigaw niya. Sinusubukang magpakita ng galak, naghahandang lumapit para yumakap. Itong driver na to, he was trying to hurt Dagsin. Tinutulungan ko lang ang bata. Ngunit hindi man lang kumurap si Akiro. Isang malamig at walang katuwa-tuwang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Magaling, napakagaling. Kahit sa bingit ng kapahamakan, umaarte ka pa rin. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Ngunit hindi ang mga usyosong bisita ang lumabas, kundi si Lakan David. Seryoso ang mukha, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Sa likuran nila, si Ginhawa na nakawala na sa mga bodyguard ay mabilis na tumakbo palapit kay Dagsin at niyakap ito. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Dalisayana. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Akiro, kay Lakan, at sa mga pulis. Hindi sumagot si Akiro. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito sa pader ng mansyon na nakaharap sa hardin. Isang malaking projector screen na kanina pa nakatago ay dahan-dahang bumaba. At sa isang pindot, isang video ang nagsimulang umere. Isang video na walang tunog, ngunit mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang unang eksena, si Dalisayana, nag-iisa sa dining room kasama si Dagsin. Itinutulak ang plato ng bata papalayo at hinahayaang umiyak ito. Sunod na eksena, si Dalisayana, sa garahe, may kausap sa telepono, tumatawa habang sinasabing malapit na. Sunod na eksena, ang kuha kaninang-kanina lang sa madilim na sulok. Malinaw na malinaw ang pagbulong niya sa bata. Malinaw na malinaw ang takot sa mukha ni Dagsin. Malinaw na malinaw ang paghawak niya ng mahigpit sa braso nito. Ang huling eksena, ang audio recording ng utos niya kay Kiko. Malinaw at hindi maikakaila. Ikulong mo sa trunk hanggang sa tumahimik siya. Ang mga bulungan mula sa mga bisita ay naging malakas na paghuhusga. Ang mga mukha na kanina'y puno ng paghanga kay Dalisayana ay napalitan ng pandidiri. Si Ram Vargas, na nakatayo sa gitna ng karamihan, ay dahan-dahang umatras, sinusubukang magtago sa dilim. Hindi. Bulong ni Dalisayana na pailing-iling. Ang mukha ay basang-basa na ng pawis. That's edited. Na niloloko niya kayong lahat. Talaga ba? Sabi ni Lakan. Humakbang pasulong, hawak ang isang folder ng mga dokumento. Edited din ba ang mga bank records na nagpapakita ng milyon-milyon mong utang sa iba't ibang kasino? Edited din ba ang mga litrato mo kasama si Mr. Ramon Chito Vargas sa labas ng mga hotel? At higit sa lahat, Dalisayana, edited din ba ang life insurance policy na kinuha mo para kay Akiro at ang mga pekeng papeles na inihanda mo para makuha ang custody ni Dagsin? Bawat akusasyon ni Lakan ay isang pako sa kabaong ni Dalisayana. Ang kanyang mga kasinungalingan ay isa-isang nabubura. Inilalantad ang kabulukang nakatago sa ilalim. Wala na siyang masabi. Ang natira na lang ay ang kanyang huling desperadong galaw.
Bigla siyang lumuhod sa harap ni Akiro. Ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa maruming semento. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito. Ang muka ay puno ng mga pekeng luha. Akiro, mahal, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Nagkamali ako, pero mahal kita. Maniwala ka. Nagawa ko lang ang lahat dahil mahal kita. Tinitigan siya ni Akiro, hindi galit, kundi awa. Isang awa para sa isang kaluluwang naligaw at tuluyan ng nabulok. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak nito sa kanyang pantalon. Ang pagmamahal ay hindi nananakit dalisaya na, mahina niyang sabi, ngunit sapat na para marinig ng lahat. At hinding-hindi nito ginagamit ang isang inosenteng bata. Humarap siya sa mga pulis. Kunin niyo na siya. Habang isinusubo ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay, isang huling sigaw ng pagbabanta ang pinakawalan ni Dalisayana. Ang tunay niyang kulay ay lumabas na. Magsisisi ka, Akiro Batala. Pagsisisihan mo to. Hindi na siya lumingon. Ang kanyang atensyon ay nakaidagsin na ngayon. Naligtas na sa mga bisig ni Ginhawa. Lumapit siya sa kanila. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsialisan. Puno ng kahihiyan at pagkasuklam, iniwan ang tatlo sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng bagyo. Niyakap ni Akiro ang kanyang anak at si Ginhawa, isang yakap na nagsasabing tapos na ang lahat, tapos na ang bangungot. Ngunit habang hawak niya ang kanyang anak, isang malamig na tanong ang pumasok sa kanyang isip. Tapos na nga ba? O simula pa lang ito ng mahabang proseso ng paghilom? Makalipas ang 3 araw, ang Villa Alpas ay ibang-iba na. Ang bigat, ang tensyon, ang nakakalasong presensya ni Dalisayana ay naglaho na parang isang masamang panaginip na binura ng sikat ng araw. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakabingi, kundi payapa. May kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, si Akiro mismo ang naghanda ng almusal. Suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, malayo sa kanyang karaniwang business suit, abala siya sa paggawa ng pancake na may mukha ng oso, kumpleto sa saging para sa tenga at blueberries para sa mga mata. "Daddy, it's a bear!" Masayang sigaw ni Dagsin nang ilapag ni Akiro ang plato sa harap nito. Kumuha ito ng tinidor at walang pag-aalinlangang sinimulan ang pagkain. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Akiro. Isang tunay na ngiti. Hindi pilit. Hindi para sa publiko. Ang pagtawa ng kanyang anak, ang tanging musikang gusto niyang marinig. Sa mga nakalipas na araw, hindi siya pumasok sa opisina. Ang lahat ng tawag at meeting ay ipinagpaliban niya. Ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa isang tao, si Dagsin. Nagbasa sila ng mga libro, naglaro sa hardin, at natulog ng magkatabi sa malaking kama ni Akiro. Dahan-dahan, ibinabalik niya ang seguridad at tiwala na ninakaw sa kanyang anak. Matapos ang almusal, habang naglalaro si Dagsin sa sala, pinuntahan ni Akiro si Ginhawa na tahimik na nag-aayos ng mga halaman sa veranda. "Ginhawa," tawag niya. Agad na lumingon ang babae. "Sir Akiro." Ang pagtawag nito sa kanya ay bumalik na sa dati, ngunit ang tingin nito ay iba na. May respeto pa rin, ngunit meron ng bahid ng pag-aalala at pagkakaibigan. "Maupo ka please." Umupo sila sa mga silyang yari sa yantok, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan unang nanood si Akiro sa kanyang anak. Bago pa man gumuho ang kanyang perpektong mundo, "Hindi ko alam kung paano magsisimula," sabi ni Akiro, habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. "Pero gusto kong malaman mo na may utang na loob ako sa'yo na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga." Yumuko si Ginhawa. "Ginawa ko lang po ang tama, sir. Para po kay Sinsin." "Alam ko," sabi ni Akiro. Isang malalim na emosyon ang gumuhit sa kanyang boses. "Isinugal mo ang trabaho mo, ang seguridad mo, para sa anak ko, at iyon
Iyon ang katapatan na hindi nabibili. May kinuha si Akiro mula sa kanyang bulsa, isang passbook at isang sobre. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesang nasa pagitan nila. Ayokong isipin mong binabayaran kita, Gigi, pero gusto kong bigyan ka ng kalayaan. Paliwanag niya. Sa loob ng passbook na yan ay sapat na halaga para makapagsimula ka ng kahit anong negosyong gusto mo, para hindi mo na kailangang magtrabaho para sa iba. Ang sobre naman ay naglalaman ng titulo ng isang bahay at lupa sa probinsya ninyo, nakapangalan na sa'yo, isang lugar na maaari mong uwian. Tinitigan ni Ginhawa ang mga bagay na nasa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang halaga sa passbook ay sapat na para bumuhay sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Ang bahay, iyon ang pangarap na hindi niya kailanman inakalang maaabot. Ngunit hindi niya kinuha ang mga ito. Hindi niya ginalaw. Sa halip, dahan-dahan itong umiling. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Sir," mahina niyang sabi, "sobra-sobra na po ito. Ang pasasalamat ko po ay hindi matutumbasan nito." Iyon mismo ang punto, Gigi. Hindi ito bayad. Regalo ito. Para sa tapang mo. Muli itong umiling. "Sir Akiro, may isa lang po akong hihilingin." Nagtakang tumingin si Akiro. "Ano yon?" "Kahit ano." "Ang pinakamalaking yaman po para sa akin," sabi ni Ginhawa, ang boses ay nanginginig sa emosyon, "ay ang makita si Sinsin na lumaking masaya at ligtas. Ang marinig, ang tawanan niya araw-araw. Ang alagaan siya kapag may sakit siya." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Akiro. "Sir, kung papayagan niyo po, gusto ko pong manatili, hindi na po bilang isang yaya na may sahod. Gusto ko pong manatili bilang si Yaya Gigi, bilang parte ng pamilya ni Dagsin." Natigilan si Akiro. Sa lahat ng inasahan niyang sagot, hindi ito isa sa mga iyon. Sa mundong ginagalawan niya, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay may kapalit. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay tinatanggihan ang kayamanan para sa isang bagay na mas mahalaga, ang pagmamahal. Ang paghanga niya kay Ginhawa ay lalong lumalim. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. "Paano ako makakatanggi diyan?" sabi niya. "Of course, you're staying. You are family." Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig nila. "Yaya Gigi, Daddy." Si Dagsin tumatakbo papalapit sa kanila, may hawak na bola. Hindi ito huminto sa gitna, kundi tumakbo sa pagitan nilang dalawa at niyakap sila ng sabay. Ang maliliit nitong braso ay sinubukang abutin ng kanilang mga likod. Natawa si Akiro at Ginhawa, niyakap nila ang bata at sa isang saglit, ang kanilang mga ulo ay nagsalubong sa ibabaw ng ulo ni Dagsin. Isang bilyonaryo, isang yaya, at isang bata. Isang hindi pangkaraniwang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng araw, sa gitna ng payapang hardin, naramdaman ni Akiro na mas buo siya kaysa kailanman. Ito ang tunay na yaman. Isang buwan na ang lumipas mula sa gabing iyon na nagpabago sa lahat. Para kay Akiro, ang isang buwan na iyon ay mas makabuluhan kaysa sa mga taon na ginugol niya sa pagpapalago ng kanyang imperyo. Nakaupo siya sa damuhan, pinapanood ang dalawang karpintero na tinatapos ang isang maliit na tree house sa sanga ng malaking puno ng mangga. Ang disenyo ay simple lamang, isang bagay na iginuhit ni Dagsin gamit ang mga krayola. Sa tabi niya, abala ang kanyang anak sa paghuhukay sa lupa gamit ang isang maliit na pala, habang si Ginhawa naman ay naghahanda ng merienda sa hindi kalayuan. Ang eksena ay payak, ordinaryo, ngunit para kay Akiro, ito ang kahulugan ng perpekto. Kaninang umaga, nabasa niya sa balita ang hatol kay Dalisayana. Guilty, fraud, attempted kidnapping at perjury. Mahabang taon ang haharapin nito sa kulungan. Si Ram Vargas
na tumestigo laban dito kapalit ng mas magaan na sentensya ay nakakuha ng probation. Habang binabasa niya ang artikulo, walang galit o saya siyang naramdaman. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Isang mapait na kabanata na nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang pagiging si Kiko ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Sa pagtatanggal niya ng kanyang pangalan, ng kanyang yaman, at ng kanyang kapangyarihan, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang sarili. Ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang ama. Nalaman niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang protektahan at mahalin ang mga taong umaasa sa'yo. Daddy, tapos na po, sigaw ng karpintero mula sa itaas. Thank you, Manong, sagot ni Akiro. Tumakbo palapit si Dagsin. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. It's done? Can I go up? Of course, champ. But let Daddy go first, okay? To make sure it's safe. Umakyat si Akiro sa maliit na hagdan ng kahoy. Ang loob ng treehouse ay maliit lang. Sapat para sa isang bata at isang matanda. May maliit itong bintana na nakaharap sa buong hardin. Mula roon, tanaw niya ang lawak ng kanyang lupain, ang kinang ng swimming pool, ang garahe na puno ng mga mamahaling sasakyan. Dati, ang mga bagay na yon ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Ngayon, ang mga ito ay mga bagay na lang. Sumunod si Dagsin sa kanya. Wow! This is the best house ever. Naupo sila sa sahig na kahoy. Niyakap siya ng kanyang anak. Thank you, Daddy. You're welcome, anak, sabi ni Akiro. Hinahaplos ang buhok nito. Napansin niyang ang mga anino ng takot sa mga mata ni Dagsin ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng liwanag ng pagiging isang bata. Alam niyang may mga peklat na mananatili, mga sugat na kakailanganin ng mas mahabang panahon para maghilom. Ngunit nandito siya. Nandito sila ni Ginhawa para gabayan ito. Biglang nagring ang telepono ni Akiro. Silakan. Aki, tumawag lang ako para ibalita. Ang lahat ng kaso laban kay Dalisayana ay finals na. At yung mga papeles na inihanda niya para sa custody ni Dagsin, officially declared null and void. Malinis na ang lahat. You're completely free. Isang bigat ang tila nawala sa mga balikat ni Akiro. Isang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan pa rin pala niya. Salamat, Lakan. Sa lahat. Walang anuman, kapatid. That's what friends are for. So, anong susunod na plano mo? Tumingin si Akiro sa labas ng bintana ng treehouse. Nakita niya si Ginhawa na kumakaway sa kanila. May dalang isang pitzel ng juice at mga baso. Ngumiti siya. I think I'll just stay here for a while, sagot niya. Dito muna ako sa pinakamahalagang boardroom sa buong mundo. Pagkababa niya ng tawag, isang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang mag-ama. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin. Inakbayan niya si Dagsin. Happy ka ba dito, anak? Tumango ang bata. Isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Very happy, Daddy. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay nagbigay kulay sa buong hardin na para bang isang pangako ng isang mas magandang bukas, isang bagong simula. Isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Ginhawa habang nakatingala sa kanila mula sa ibaba. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Sir, tawag niya. Masaya po ba kayo? Tumingin si Akiro mula sa treehouse. Ang mukha niya ay naliligo sa ginintuang ilaw ng dapit hapon. Ngumiti siya, isang nangiting abot, hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa batang nakasandal sa kanya, ang kanyang mundo, ang kanyang puso. Higit pa sa masaya, Gigi, sagot niya. Higit pa kailanman. Ang kwento ay madalas nating inaakalang nagtatapos sa happily ever after. Ngunit sa totoong buhay, ang bawat pagtatapos ay isa lamang bagong simula. At para kay Akiro Bathala at sa kanyang anak na si Dagsin,
Ang kanilang tunay na kwento ay noon pa lamang nagsisimula. Sa mga sumunod na buwan, ang Villa Alpas, na dating isang malamig na mansyon at naging isang hawlang ginto, ay tunay na naging isang tahanan. Ang mga araw ay napuno, hindi ng ingay ng mga pekeng pagtitipon, kundi ng tunog ng tawanan ni Dagsin habang naglalaro sa kanyang bagong treehouse. Ang mga gabi ay napuno, hindi ng nakakabinging katahimikan ng pag-iisa, kundi ng mga kwentong binabasa ni Akiro bago matulog ang kanyang anak. Si Ginhawa na hindi na lamang isang yaya, kundi isang haligi ng kanilang munting pamilya, ang nagdala ng init at kalinga sa bawat sulok ng bahay. Ang amoy ng kanyang bagong lutong tinapay sa umaga ay naging bagong pabango ng kanilang mga bagong umaga. Isang araw, dinala ni Akiro ang kanyang anak sa isang lugar na bago sa kanila. Isang maliit na gusali sa puso ng Maynila. Sa harapan nito ay isang bagong karatula, The Dagsin Foundation, a haven for children. Sa loob, sinalubong sila ng mga ngiti ng mga batang minsang nakaranas ng kapabayaan at pang-aabuso. Itinayo ni Akiro ang pundasyon gamit ang perang nakalaan sana para sa kanyang grandiosong kasal. Sa halip na ipagdiwang ang isang peking pag-ibig, ginamit niya ito para magbigay ng tunay na pag-asa. Dito, nakita ni Dagsin na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga pinagdaanan. Natuto siyang makipaglaro, magtiwala, at muling ngumiti ng walang takot. Minsan, habang pinapanood nila ang mga batang naghahabulan sa playground ng pundasyon, tinanong ni Dagsin ang kanyang ama, "Daddy, why did Tita Yana do those things?" Isang tanong na alam ni Akiro na darating. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. Tinitigan niya ito sa mata, hindi para magsinungaling, kundi para sabihin ang katotohanang kaya nitong intindihin. "Anak," mahinahon niyang sabi, "minsan may mga taong naliligaw. Hinahanap nila ang kaligayahan sa mga maling bagay, tulad ng pera o magagandang gamit. At sa sobrang paghahanap nila, nakakalimutan na nila kung paano magmahal ng totoo." "Like us?" tanong ni Dagsin. "Yes," sagot ni Akiro. Ang puso niya ay nag-umapaw sa pagmamahal. "Like us." Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto ayon sa pamantayan ng mundo. Wala itong ina. Ang kasama nila ay isang babaeng may ginintuang puso na handang ibigay ang lahat para sa kanila. Ang kanilang pamilya ay binuo, hindi ng dugo, kundi ng katapatan, ng sakripisyo, at ng pag-ibig na sinubok ng apoy. Isang hapon, habang magkakasama silang tatlo sa veranda, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan, naramdaman ni Akiro ang isang kumpletong kapayapaan. Ang bilyonaryo, ang ama, ang nagpanggap na driver, lahat ng yon ay parte na ng kanyang pagkatao. Natutunan niyang ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang mga numerong nakasulat sa stock market, kundi ang mga sandaling tulad nito, ang bigat ng ulo ng kanyang anak sa kanyang balikat, ang tunog ng pagtawa ni Ginhawa, at ang pangako ng isang bagong araw na sasalubungin ng magkakasama. Ang kwento ni Akiro ay hindi kwento ng isang bilyonaryong naghahanap ng katotohanan. Ito ay kwento ng isang amang natagpuan ang kanyang sarili sa paghahanap ng kaligtasan para sa kanyang anak. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Ito ay mapagmatyag. Ito ay nagpoprotekta. At higit sa lahat, ito ay laging nagbibigay ng liwanag, kahit sa pinakamadilim na gabi. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa kinang ng panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng pusong handang magmahal at magbigay ng proteksyon nang walang hinihintay na kapalit. Ang katapatan at pagmamahal ay mga kayamanang hindi kailanman mabibili ng salapi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento ni Akiro, Dagsin at Ginhawa. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,